Eto na ang episodes 2 ng season 2 ng Slam Dunk. Dumating na nga ang buong kupunan ng Shohoku sa Osaka, kung saan gaganapin ang malakihang laban ngayong taon para sa mga high school team na pasok sa qualifier game. Dito nga ay nag-ipon-ipon na ang lahat sa gitna ng arena. Unti-unti na nga din nagdatingan ang mga tao para saksihan ang magaganap na laban. Habang tinitingnan nga ni Akagi ang listahan ng mga kalahok na kupunan, ay biglang may nagsalita sa likod niya. Dahil dun, napalingon agad siya. Dito ay nakita niya ang kupunan ng Kainan. Nakakadating pa lang. Nakakalungkot naman isipin. Kasama niyo pala sa dibisyon ang kupunan ng Aiwa at ang Sano. Wika ni Maki. Siguradong una kayong malalaglag sa laban. Wika ni Kyota na may pang-aasar. Anong sabi mo, Matching? Sagot ni Sakuragi. Mukhang wala ata akong pag-asa na makaharap ka, Rukawa. Naisip ko naman na baka makalaban kita dito. Muling sabi ni Kyota. Napatingin na nga sa kanya si Rukawa. Sabay sabing, matatalo din namin sila agad at gagawin namin yun ng mas maaga. Huwag ka magsalita ng tapos, Rukawa. Hindi mo alam ang kalibre ng mga player ng Aiwa at Sano. Muling sabi ni Kyota na may pananakot. Tama si Rukawa. Kahit gaano pa kalakas ang kalaban namin, tatalunin namin sila. At uuwi namin ang tagumpay. Kaya Maki, maghanda ka. Dahil magkikita tayo sa finals. Wika ni Akagi. Dito nga ay tumawa ng malakas si Kyota. Dahil nga dun, nainis si Sakuragi. Kaya bigla niya itong hinedbat. Hindi na kami magpapatalo sa inyo ngayon. Kaya maghanda kayo sa muli nating pagharap. Wika ng buong team ng Shohoku. Kung ganun pala, aantayin namin kayo. Huwag niyo sana ako biguin, Shohoku. Sagot ni Maki. Seryoso ba kayo? Hinamon niyo talaga ang Kainan? Wika ni Kogore. Ano ba iniisip niyo? Wika ni Kishimoto na bigla na lang nagpakita. Ikaw na naman, Bakulaw, wika ni Sakuragi. Huwag niyo napansinin yan. Tara na, pag-aayaan ni Akagi. Maki, mukhang may malaki kayong problema sa pre-qualifying dahil sa mga ito. Isa ang Kainan sa malakas na team. Pero sa nakikita ko, mukhang talunan na kayo. Sambit muli ni Kishimoto. Napatingin na lang sa kanya si Maki. Ganon din ang ibang player ng Kainan. Pasensya na. Sino ka ba? Tanong nga ni Maki. Napakunot na nga lang ng noo si Kishimoto. Magaling lolo, wika ni Sakuragi. Sobrang tiwala mo sa sarili mo. Masyado ka pang bata para laitin si Maki. Sagot ni Kyota habang tumatawa ang dalawa. Mahabang buhok na Bakulaw. Hindi ka uubra kay lolo. Muling sabi ni Sakuragi. Hoy, ano ba gusto nyo? Away? Baka gusto nyo nang mamatay. Wika nga ng player ng Toyotama. Kaya nyo ba kami? Sagot ni Sakuragi na seryoso ang muka. Anong nangyayari? May away ata. Wika ng mga paparating na team. Tumigil na kayo. Walang kwenta ang mga pinagsasabi nyo. Wika ni Akagi. Tama siya. Kaya tumigil ka na, Kishimoto. Wika ni Minami. Napalingon nga si Maki. Sabay sabing, siya ang captain ng Toyotama. Siya si Minami.
Kaya mag-ingat ka sa kanya, Rukawa. Napatingin tuloy si Rukawa kay Minami dahil sa sinabi ni Maki. Bukas natin malalaman kung sino talaga ang malakas na kupunan, sambit ni Minami. Naging seryoso nga ang kupunan ng Shohoku. Akagi, mga manlalaro tayo. Kaya manalo o matalo, hindi natin dapat kamuhian ang sinuman, muling sabi ni Minami. Sumasang-ayon ako sa mga sinabi mo, sagot ni Akagi. Tara na mga kasama, pag-aaya nga ni Minami. Bigla nga nabangga ng isang player ng Toyotama, si Ryota Miyagi. Pasensya na, hindi kita nakita. Kaya napatitig ng masama si Miyagi. Sabay sabing, Hoy, magpareserba na kayo ng train ticket. Train tickets? Sagot nga ng player ng Toyotama. Dahil sisiguraduhin namin na maaga kayong uuwi bukas, sambit ni Miyagi. Ang bansot na to, gigil nga na sabi ng player ng Toyotama. Sumapit na nga ang gabi. Habang naliligo si Miyagi, hindi niya maiwasan na hindi maisip ang lalaking bumangga sa kanya. Ang malaking kumag na yun. Humanda siya bukas. Ipapakita ko sa kanya ang galing ng isang Ryota Miyagi. Si Rukawa nga ay mahimbing na ang tulog. Si Sakuragi naman, tinawagan si Haruko. Mas maganda, Sakuragi, kung ipapakita mo ang resulta ng naging training mo bukas, wika ni Haruko. Tungkol pala bukas, Haruko. Ano yun, Sakuragi? Sasabihin ko na ba? Pero para sa kapakanan ni Haruko, gagalingan ko bukas, Haruko, wika ni Sakuragi. Bigla ngang nabitawan ni Haruko ang telepono. Kaya naman hindi niya narinig ang sinabi ni Sakuragi. Bukas na ang unang laban natin. Matulog ng maaga, wika ni Kogure sa mga player. At pumasok na din ito sa kabilang kwarto. Ano bang problema ng librong ito? Bakit tayo lang ang rank C? Pero ang kainan ay rank A. At ang Toyotama naman ay rank... Totoo ba ito? Wika ni Mitsui. Ayos ka lang ba, Akagi? Tanong ni Kogure. Oo nga, Akagi. Masyado ata malalim ang iniisip mo, sambit din ni Mitsui. Mitsui, nung nasa middle school ka ba, kinakabahan ka din? Tanong ni Akagi. Tungkol ba nung nationals? Bakit? Kinakabahan ka ba, Akagi? Balik na tanong ni Mitsui. Unang beses ko lang maramdaman to. Hindi ko mapigilan ang panginginig, wika ni Akagi. Napatingin na lang sa kanya si Mitsui at Kogure. Magja-jogging lang ako saglit. Pagpapaalam nga ni Akagi. Kinakabahan din pala siya, wika ni Mitsui. Asahan na natin yan sa kanya. Dahil isa sa pangarap niya, simula pa nung grade school, ang makapasok sa nationals. Kaya hindi dapat tayo matalo bukas. Para sa pangarap ni Akagi, sagot nga ni Kogure. Nakakaramdam nga ng kaba ang captain ng Shohoku na si Takenori Akagi. Ano kaya ang magiging resulta ng magaganap na laban para sa Shohoku? Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata.